una sa lahat. Tulong! Tulong! Deliver lang kami ng pagkain. Ate! Nagkainitan ng babaeng customer na isang food delivery app at delivery rider. Lasing daw ang babaeng customer at bigla na lang nagwala. Ano kaya ang dahilan? Ang buong detalye ng balitang yan, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito, Frontline Pilipinas Weekend! Orientation ng mga poll watchers sa Zamboanga na uwi sa Stampede nang biglang may mamahagi ng pera at sample ballots. 2 patay. 2 araw bago ang botohan, 5 kabilang isang municipal councilor at anak ng barangay chairman pinagbabaril sa Maguindanao del Sur. Kapitan ng barangay sa Enrile Cagayan patay matapos pagbabarilin sa loob mismo ng barangay hall. News 5 Exclusive. Panadero sa Mandawi, Cebu, pinatay na, tinanggalan pa ng mata. Allowance ng mga guro at iba pang poll workers dinagdagan ng gobyerno. At kilalanin ang mga magiging miyembro ng susunod na global boy group sa finale ng Be the Next 9 Dreamers. Nauwi sa Stampede ang umano'y orientation ng mga poll watchers sa Zamboanga City. May namimigay kasi ng pera at sample ballots. 2 patay sa insidente. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Hindi magkamayaw sa dami ng tao sa loob ng hotel na ito sa Zamboanga City. Ganito rin halos karami ang taong nag-aabang sa gate. Bukod pa ang mahabang pilang ito ng mga residente sa tabing kalsada. Ang aktibidad, orientation seminar daw para sa mga magsisilbing poll watchers sa eleksyon sa Lunes. Pero ang ilang residente, Hindi din kami watchers, sir. So pay out. Pay out daw. ang isang ito nakakuha ng 2,000 piso pero kasama ng pera at campaign sticker ng isang kandidato. Ang pamamahagi raw ng pera sa umunoy mga seminar na ito ang itinuturong dahilan ng nangyaring stampede kanina. Base sa tala ng Zamboanga City Medical Center, 2 sa mga biktimang isinugod ang nasawi. 12 naman ang nasugatan. Puminto lang ang buhos ng tao na magdatingan ang mga pulis. Nang tanungin naman ang management ng hotel, Apparently, wala naman daw activity. Sila mismo hindi nila alam na bakit may pipila, which is why sarado yung gate nila. And so hindi talaga natin ma-verify kung sino talagang nag-organize ito. dagdag ni Attorney Babiera, maituturing na vote buying ang insidente dahil nitong May 2 pa ipinatupad ang total ban sa pamamahagi ng mga ayuda. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Samantalang sinisikap ng News 5 na hinga ng pahayag ang kampo ng kandidatong namahagi umano ng pera at sticker. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Nadagdagan pa ang mga kandidatong sinampahan ng disqualification case ng COMELEC ilang araw na lang bago ang eleksyon. Pati mga nasa likod ng talamak na vote buying sa ilang probinsya, tinutugis na rin ng komisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Nasa 50 pang kandidato sa Bilang Pilipino 2025 ang pinapadisqualify ng COMELEC Task Force Baclas dahil sa hindi pagtatanggal ng illegal campaign materials. Lahat sila local candidates na dinedma ang notice ng komisyon. Gobernador, mayor, kongresista na mga kandidato dahil hindi po sila tumalima sa pakiusap natin tanggalin yung campaign materials. Hiwalay pa yan sa naunang 24 candidates na sinampahan nila ng petition for disqualification dahil din sa illegal campaign posters. Ngayon ang huling araw ng kampanya para sa eleksyon. Kaya panawagan ng COMELEC sa mga kandidato, mas mainam kung tatanggalin na ang mga campaign materials. Pagka kasi yung mga kalaban ninyo, walang iba makitang diferensya sa inyo o ground to disqualify, baka yung pa yung makita. Mas maganda ng sumunod na lang po tayo, walang mawawala.
Para naman matiyak na payapa ang magiging halalan, sisimulan na bukas May 11 ang pagpapatupad ng liquor ban. Ang COMELEC, binabantayan din ang posibleng pagdami ng mga insidente ng vote buying lalo na ngayong weekend hanggang sa madaling araw ng eleksyon sa Lunes. Nai-refer na rin sa COMELEC Kontrabigay Committee ang mga umano'y insidente ng pahimali ng boto sa Zamboanga, Bataan, Quezon City, Batangas, Laguna at iba pang panig ng bansa. Kahapon pa kami nakaka-monitor, parang blockbuster naman ang pagpila. Sa buong bansa, hindi naman siguro pumipila yung tao doon para manood ng sine. Doon sa pagkahabang gaya, nakukuhanan po ng video eh. Inaasahan namang matatapos na ngayong araw ang final testing and sealing ng mga automated counting machines sa 94,000 presinto sa buong bansa. Hanggang ngayong araw na lang din ang enrollment para sa online voting and counting system ng mga overseas voters. Sa ngayon, nasa 230,000 overseas voters ang nag-enroll para rito. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Aprobado na ang 2,000 pisong umento sa honoraria ng mga guro at poll worker na magsisilbi sa Bilang Pilipino 2025. Mula sa dating 10,000 pesos, magiging 12,000 pesos na ang bayad sa mga itatalagang chairperson ng Electoral Board. Magiging 11,000 pesos naman ang bayad sa poll clerk at third member habang 8,000 pesos naman para sa support staff. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, batid ng pamahalaan ang pagod, puyat at sakripisyo ng mga guro at poll workers sa May 12. Kaya iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na taasan ang bayad sa kanila. Nanindigan si Pasig City Mayor Vico Soto na hindi maituturing na vote buying ang pamamahagi niya ng scholarship allowance sa mga scholar ng lungsod. Yan ang tugon ng alkalde sa isinampang disqualification case laban sa kanya ng isang Vic Baral na dating empleyado ng City Hall. Giit ni Soto, base sa COMELEC guidelines, hindi maituturing na ayuda ang scholarship allowance. Kaya naman exempted daw ito sa ayuda ban na umiiral ngayong eleksyon. Pinasaringan din ni Soto ang nagsampa ng reklamo na panay papreskon lang daw para may mapag-initan. Wala pang pahayag ang COMELEC tungkol dito. Kabig po muna tayo sa ibang balita. Arestado ang isang lalaki sa Maynila matapos pagsasaksakin ang kainuman ng kanyang ama. Ang sospek halos 2 dekadang nagtatago sa mga otoridad. Nasa front na balitang yan, si Nina Ongpaco. Arestado ang lalaking ito na pang-4 sa top 10 most wanted ng Manila Police District Barbosa Police Station 14. Kinilala siyang si alias Jim, 35 anyos. Sangkot siya sa pananaksak ng 2 kainuman ng kanyang tatay noon pang 2006. May tumawag sa kanya, nakakilala niya, sinabi nga na pinagtutulungan yung tatay niya dun sa inuman. Ngayon, pagpunta niya dun sa inuman, may dala na siyang kutsilyo, yun ang ginamit niya sa pagsaksak dun sa 2 kainuman ng tatay niya. Nadakip si alias Jim sa isinigawang manhunt operation sa Binondo, Maynila. Halos 2 dekada siyang nagtago sa mga otoridad. Nagpaiba-iba raw ito ng trabaho at unang natunton sa Divisoria. Gate ng sospek, nagawa lang daw niya ang krimen para depensahan ang sarili at ipagtanggol ang kanyang ama. Sa inuman po nagginugulpi kasi yung airpot ko po na syempre kahit sino naman pong anak kung ganun yung ano yung reaction mo po naman, hindi ko naman kagustuhan talaga yung nangyari ng magulang ko kasi. Abot-abot ang kanyang pagsisisi sa nagawang krimen. Hirap po ma'am, siyempre hindi mo na-enjoy yung pagkabata mo na sa Hindi ko naman po alam ba gano'n yung nangyari na yun . Wala pa sa kaisipan ko talagang Naano ko lang, pinagtanggol ko lang talaga yung magulang ko po ma'am . Kasalukuyan nasa kustodiya ng Barbosa Police Station 14 ang sospek. Maharap siya sa reklamong 2 counts of homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpaco, News 5. Inaway at sinaktan ng lasing na customer ang isang delivery rider at girlfriend nito sa Cavite. Nagalit ang customer dahil inilapag lang daw ng rider ang ipinadeliver niyang pagkain. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel, exclusive. Video pa! Nakakandog naman Agad na nag-video ang girlfriend ng delivery rider nang makitang lasing ang babaeng customer. Nakahatiran nila ng order sa Dasmariñas, Cavite madaling araw nitong linggo. Hindi kita sa video pero sinabunutan daw ng customer ang girlfriend ng rider. Kaya ito nahulog sa motorsiklo. Nagkasagutan tuloy ang rider at ang customer.
Papakulong kita. Bakit? Bakit? Sabi ko, ihatid nyo sa harap! Babayin kita dito. Ito sa harap, diba? Babayin kita dito. Nananakit Ihatid nyo sa harap. Sinaktan ka ba? Ba't nananakit ka? Nang hilahin ng customer ang damit ng rider, dito na nagsalita ang girlfriend ng rider. Ihatid ako ng Kanina pa dito. Kanina pa nga kami nandito. tiket! Kanina pa nga kami nandito, di ka nga namin mahanap, di ka nga sumasagot ang tawag mo eh. Siya na ang pinuntirya ng customer. Pilit siyang humihingi ng tulong habang pinatatawag naman ng customer ang kuya nito. Sa sumunod na video, hawak-hawak na ng customer ang t-shirt ng rider. Ginigit ng customer na sinaktan siya ng rider. Kahit na may ibang residente, tuloy pa rin sa pananakit ng customer. Binitawan lang niya ang rider nang dumating na ang kuya nito. Agad silang nagtungo sa barangay. Git nila, hindi sinaktan ng rider ang customer. Sila pangaraw ang nagtamo ng sugat sa kamay at tuhod. Sinunod lang din daw nila ang sinabi ng kaibigan ng customer na iwan na lang ang order. Dahil pinipigilan po siya ng kaibigan niya na sugurin kami, wala kaming mapag-aabutan ng pagkain. Kasi ngayon, sabi ng kaibigan niya na umawat sa kanya, ilapag na lang namin yung pagkain. Maayos po yun, nakabalot po yun eh. Aminado ang customer na nakainom siya at natagalang lumabas. Nagalit daw siya nang makitang nasa lapag lang ang pagkain niya. Git niya, sinaktan siya ng rider. Tinatanong ko na siya, bakit niya ginanya yung pagkain? Kahit sino niya magagalit yan. Tapos, yun na. Bilang niya ako sinuntok sa may noo. Ayon naman sa barangay, hindi sumipot sa unang paghaharap ang customer. Kung sakaling hindi pa rin siya sumipot sa pangalawa at pangatlong paghaharap, maaari nang magsampa ng reklamo sa pulis ang rider at kasintahan nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Susunod, tumatakbo municipal councilor at 4 na iba pa patay sa pamamaril sa Maguindanao del Sur. Panadero natagpo ang patay at wala ng mata. At Wattpad adaptation na ang mutya ng Section E, mapapanood na sa Kapatid Network. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Dalawang magkahiwalay na insidente ng pamamaril ang nangyari sa Maguindanao del Sur 2 araw bago ang Bilang Pilipino 2025. At live po mula sa bayan ng Buluan na sa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Gio, ilan ang napaulat na nasawi sa pamamaril? Andre, patay sa pamamaril ang tumatakbong municipal councilor at anak ng isang barangay chairman sa bayan ng Pandag dito sa Maguindanao del Sur. Yan ay ayon mismo kay Pandag incumbent Mayor Mohajiran Boji Balayman. Sugatan naman ang 2 sundalo sa magkahiwalay na engkwentro sa pagitan ng militar at hindi pa nakikilalang grupo sa bayan ng Sharif Agua. Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa barangay Kuloy sa bayan ng Sharif Agua kaninang umaga. Ramdam ang takot sa boses ng mga residente na nagising sa putukan sa pagitan ng militar at armadong grupo. Ang ilan, kanya-kanyang tago para hindi tamaan ng bala. Bandang 5:30 ng umaga nang magsimula ang putukan. Habang nagpapatrol yung ating mga kasugdaluhan doon, bahagi na rin ang ating ini-implement na mga security measures in line with election. Pero po silang na-encounter na grupo, armed group, at yun nga po, nagkaroon ng palitan ng putok. 2 sundalo ang kumpirmadong sugatan pero nasa mabuti ng kondisyon. Inaalam pa kung may mga tinamaan sa kabilang grupo na hindi pa tinutukoy ng militar. Itong nabangga natin ay mga may mga nagsasabi na miyembro ng NILF, may nagsasabi na miyembro ng TIAP, at syempre we have to double check. Tumigil na ang engkwentro pero patuloy ang clearing operation sa lugar ng 33rd Infantry Battalion. Nasa 50 pamilya ang lumikas pero nagsimula na ring bumalik sa kanilang mga tahanan.
hindi pa masabi ng militar kung ito ay may kinalaman sa eleksyon. Sa Maguindanao del Sur pa rin, 5 ang napaulat na nasawi ayon kay incumbent Pandag Mayor Mohajiran Balayman. Kasunod ito ng pagpapaputok umano ng private army ng kalaban ni Balayman sa pagkaalkalde na si Tuy Mangudadato. Ayon kay Balayman, kabilang sa mga nasawi ang isang municipal councilor na tumatakbo sa ilalim ng kanyang partido. Patay din daw sa pamamaril ang anak ng barangay chairman na isa ring supporter nito. Nakapanayam ng News 5 ang isa sa mga tumatakbong municipal councilor sa partido ni Balayman na tinamaan din ng bala sa kanang braso. Andun po ako sa bahay nun, sir. Tapos marami pong mga armadong mga private army po. Bigla po kaming pinaputukan. Yun, hanggang sa umabot sa tinamaan na po ako, sir. Pasado hating gabi kanina nang magsimula ang putukan, agad namang rumesponde ang mga pulis at militar sa lugar. Mahigit 5 oras tumagal ang bakbakan na umabot pa sa 3 ibang barangay sa bayan ng Pandag. Hindi patukoy kung may sugatan o nasawi sa kabilang grupo. This is politically motivated. Strategy ito para magtakbuhan yung mga tao and basically mga botante ko. At magkakaroon na naman ng dayaan. Hundreds of goons, private armies ng mga Mangudadato brothers ang pumunta dito sa amin. At kaugnay nga po dyan sa sinabi ni incumbent Mayor Mohajiran Boji Balayman ay sinusubukan din nating kunin ang panig ni Pandag mayoral candidate Tuy Mangudadato. Samantala, kabilang sa mga napaulat na 5 nasawi ay ang isang lola na tinamaan ng ligaw na bala. Patuloy ang investigasyon ng Pandag PNP. Ayon naman sa Pandag COMELEC office ay maituturing ito na election-related violence. Andre. Live mula sa Maguindanao del Sur, maraming salamat, Gio Robles. Formal nang inendorso ng mag-inang sina Vilma Santos at anak niyang si Luis Manzano ang senatorial candidate at TV host na si Willie Revillame. Personal na dumalo sa grand rally ng Team 1 Batangas si Revillame kung saan siya personal na inendorso ng mag-ina. Tumatakbo ulit sa pagkagobernador si Vilma at ang katandem niya bilang vice governor at ang anak niyang aktor na si Luis. Nangako naman si Revillame na kapag nanalo, tutulungan niya ang lalawigan. Ngayong araw, nag-ikot naman si Willie sa Digos City, Davao del Sur. Sasamahan din siya ni Vice President Sara Duterte sa isang programa mamaya. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Ilang sandali na lang, mapapanood na ang grand finale ng global survival show na Be The Next 9 Dreamers. At live mula sa Makati, nasa frontline ng balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. Von, handa na ba ang lahat para sa grand finale? Nako, Jess, all is set na nga rito no, sa Makati, dito nga sa Samsung Performing Arts Theater kung saan gagawin ang Be The Next 9 Dreamers Grand Finale. Kanina sa mga rehearsal at sa sa soundcheck at rehearsal pa lang, palabaan ng 20 finalists na hinati sa 2 grupo. Sa Group 1 ay sina Davey, Kylex, Jacob, Francis, Smile 1, Calix, Ron, Jello, Yein at Lance. Kasama naman sa Group 2 sina Yuno, Dylan, Tel, Zoe, Ivan, Zor, Johan, JP, Kenshin at Ram. Bawat grupo may pasabog na performances na ibibida nila sa harap ng mga mentor na kinabibilangan nila Bullseye, Heibin, Wanhee, Vinci, Yedam, Wujin, Lee Xiongshul at Shen. May special performance din ang ilan sa mga mentor pati na ang grupong Horizon. Kitang-kita naman sa mga fan at supporter ang excitement para i-cheer ang kanilang mga bias o kanilang mga favorite dreamer. Yes. Jess, ilang minuto na nga lang mula ngayon ay magsisimula na itong finale showdown ng Be The Next 9 Dreamers, no? Kung saan mula sa top 20 finalists ay pipiliin yung Magic 9 na siyang magiging miyembro ng bagong global pop group na imamanage ng MLD at Media Quest Artists Agency o MQAA.
Yan muna ang latest mula rito sa Makati City. Jess? Maraming salamat, Von Belinario. At yan po mga impormasyong dapat ninyong malaman. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong makasangga sa Frontline Pilipinas Weekend.